Kamusta po mga kababayan? Kamusta po tayo? Kamusta po tayong lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po ako muli mga tambay. Magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin ang kaganapan po nangyayari sa ating bansa. Katulad po ito mga tambay. Kasi po talaga pong nung mga nakaraang araw po, di po ba? At nakaraang taon, talagang nararanasan po natin ang paglaki po ng krimen. Tapos nahandyan pa po ang mga drug addict, di po ba? Mga kumukuha o kidnapper ng ating mga anak. Pumuputok po 'yan. Pero napakarami pong nahandyan pa mga terorista, hindi naman nawawala 'yan. Yung grupo ng CPP and PNDF na problema pa natin. Pero sa kabila no mga kababayan na dinadanas po natin ngayon dahil sa pagtaas po ng krimen natin, nararanasan po natin sa buong bansa. Pero may sagot naman po ang Malacanang. Ano po ang sagot ng Malacanang? Hindi raw po at giniit nila na hindi raw tumataas ang krimen o crime rate sa bansa. Ayon sa kanila mga tamay. Kasi nasa Malacanang po sila eh. Tayo po kasi nasa ground tayo eh. Tayo yung nakakaramdam at nakakaranas nito, hindi naman sila. Pero yun ang sabi nila eh. Sabi nila, di umano. Pero meron din po tayong pakikinggan. Hindi daw po tumataas ang crime rate. Pero tumataas naman po ang ating gastusin. Pakinggan din po natin ang balita. Dito po, hindi tumataas ang crime rate. Pero sa kabila naman po, pasakit na naman po sa atin. Lalo po sa mga biyahero at siyempre po sa mga naghahanap buhay sa manubela. Dagdag problema na naman po ang pagtaas mga katambay. Unahin po natin itong pinagmamalaki po at talagang sinisingit nila at ginigiit sa atin na hindi tumataas daw ang crime rate mga kababayan. Pakinggan po natin. Giniit ng Malacanang na hindi tumataas at hindi rin lumalaganap ang kriminalidad sa bansa. Inihayag yan ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng pag-uugnay ng ilan sa lagay ng peace and order ng bansa sa nangyaring pagdukot sa isang estudyante sa Taguig City. Ayon sa opisyal, maiging tignan ang datos ng crime rate ng bansa ngayon kumpara noong nakaraang administrasyon. Matatanda ang una ng iulat ng Philippine National Police na bumaba na sa halos 27% ang crime rate sa buong bansa unang 2 buwan pa lang ng 2025. Okay, itong nangyari na kidnapping na to, ilang kidnapping na ba ang napabalita natin ganito? Kung isa pa lamang po ang nangyaring ganito, of course, hindi po natin kagustuhan ang pangyayaring ito, kaya po pag-iigihan pa ng ating mga ahensya na ito ay ma-prevent, ma-stop, mahinto. Pero para sabihin na yung crime rate natin tumataas, prevailing na, hindi po yun tama. Kung papansinin po natin, maaari natin ikumpara ang mga pangyayari sa naunang administrasyon at saka sa nangyayari ngayon. Mas maganda po sana magbase tayo sa data, statistics. Ayan po mga babayan ha. Nakita nyo po, magbase raw po tayo sa data mga tambay. At sa talagang nangyari daw po mga tambay noong nakaraan, talagang matindi itong attack dog na sinasabi ni Atty. Topacio ng Malacanang. Inilagay daw po doon para atakihin lang, atakihin ang mga Duterte mga tambay. Pero ito po, idagdag po natin itong isa. Ito naman po dagdag problema naman natin. Lalo tayo mga biyahero mga tambay. Abiso po sa mga dumaraan sa North Luzon Expressway o NLEX. Tataas na po ang toll doon simula sa Linggo, March 2. Para sa open system o yung mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 piso ang dagdag para sa Class 1 vehicles tulad ng mga kotse at SUV. 13 pesos naman para sa Class 2 tulad ng mga bus at maliliit na truck, habang 15 pesos para sa Class 3. Kung end-to-end naman ang biyahe mula Metro Manila hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga, 57 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang toll hike ay base sa petisyon noong 2022 na hindi na ipatupad noong 2023.
Layon din itong mabawi ang mga nagasto sa pagsasaayos ng mga daan. Yan po mga kababayan. Yan po, nakita po. Hindi po kaya babanggitin din ni Secretary o ni Yusek Claire Castro na ibase rin po nung nakaraang administrasyon na mas mataas po ang binabayaran po, lalo-lalo po sa toll diyan po sa North Expressway natin sa Luzon, mga tambay. Hindi kaya magsasalita rin dyan ang Secretary na ibase rin nung panahon po ni dating Pangulong Duterte kung alin po ba mas mataas ba ang binabayaran natin toll nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mas mababa ngayon sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Nakita nyo po mga kababayan, nakita nyo po mag-comparison ng Malacanang. Talagang yung datos daw po mga kababayan ay talagang ang krimen, mga kababayan. Ang krimen daw po ay napakababa at hindi raw po tumataas ang krimen ayon po sa palasyo. At yan po ang talagang napakadiin napakadiin po na pinahiwatig po ng bago pong secretary po ng PCO, Undersecretary Claire Castro. At talagang dinala niya pa ang base o basihan sa dating administrasyon po, mga kababayan. You know, kung titingnan po natin, nakakatawa. Di ba? Matatawa ka na lang eh. Kasi po, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, you know, talagang naglinis siya. Nilinis niya ang napakaraming klase na mga kriminal at masasamang tao sa bansa. Real talk. Pati nga mga politiko, nalinis niya. Pati mga oligarko, nalinis niya, mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Di ba? At lalong-lalo na po ang mga terorista. Halos napakalaking porsyento ng CPP and PNDF ang talagang nalinis at nagbalik loob. Di ba? Pati ang mga terorista na gumawa ng talagang napakasaklap na sinakop ang ating bansa, lalo ang probinsya sa Marawi, di ba? Ay talagang ginawa ng paraan ng dating Pangulong Duterte na ito ay hindi makakubkob o makuha ng mga terorista. Di ba? Nalinis ang mga masasama. Lalo-lalo ang mga addictus. Lalo-lalo pati kapulisan. Mga narco-politics. May mga nakulong pa. Yung iba nagsitakbo. Di po ba? Mga mayor na sangkot sa droga. Mga senador na nakulong pero malalaya na sa bagong Pilipinas. Pati mga sangkot sa droga, naging malaya na yata. Mga kababayan. Nakita nyo yung iba. Yung sa sitwasyon kasi ni dating Pangulong Duterte, napatunayan po natin kung gaano karami ang masasamang tao sa ating bansa. Nung panahon po ni Pinoy at pagpasok niya, kung gaano kalala ang bansa, nagiging narco-politics na tayo. Di ba? Nalinis niya halos ang napakaraming barangay. Di ba? Gaano karaming barangay ang nalinis sa bisyong droga? At ganong Pilipino na addict ang nagparehab? Milyon! Yun ang napakalaking achievement ng isang Pangulo na ang bansa mo ay nagiging narco-politics, lalo-lalo na kinakain tayo ng bisyo na droga. Pati ang ating mga magulang, pati ang ating mga anak, pati ang ating mga kapulisan na siyang nagtatanggol at nagbabantay sa ating kapayapaan ay mga sangkot sa krimen, sa droga. Di po ba? At nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte, ang takot mga kriminal. Takot ang mga kriminal. Pero sa panahon ng bagong Pilipinas, sino na po ang takot? Tayo na ang takot sa mga kriminal. Baliktad na. Takot na tayo sa mga adik ngayon na baka tayo ay gawa ng masama o kitilin pa ang buhay natin pag tayo minamalas-malas. Di po ba magkaiba? Magkaiba ang sitwasyon. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kampante ang matitinong tao. Kampante tayo. Di ba? Nagtatago ang masasama, nagtatago ang mga kriminal, nagtatago ang mga addictus. Pero sa panahon ng bagong Pilipinas, nagtatago ba sila? Lantaran ng ang paggamit ng droga. Pati sa social media, pinagmamalaki nila na gumagamit sila ng droga. Mga kababayan, tapos nagbabalik na naman po ang mga krimen. Bumabalik po. Kaya yung sinasabi ni Atty. Claire,
Unbelievable yun. Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, achievement niya yun dahil ang bansa ay nalalagay sa narko. Laganap lahat, korupsyon, krimen, droga. Pati yung mga narco politics. Nahandyan pa mga terorista. CPP and PNDF. Ang Pangulong Marcos, ganyan po ba ang dinadanas natin ngayon? Di po ba? Napakalaki ng diferensya para sabihin mo na malaki. Kasi ang ginawa kasi ni Atty. Castro, ni Secretary, ibinasi niya ron sa mga kriminal na lumalabag sa batas. Ibinasi niya ron na nagkaroon ng patayan. Marami raw patayan doon. Nilinis nga dahil nasasakop ang ating bansa bilang maging narco-politics na tayo at napakaraming kriminal. Nahandyan pa ang mga randing in tandem noong mga panahon na yon. Di ba? Na hino-hold up tayo. Pag minalas-malas, pinapatay ka pa. Mga randing in tandem, pumapatay. Di po ba? Narco, mga ninja cops. Di po ba? Mas ginusto ng mga Pilipino yung nangyari noon. Nalinis. Nabawasan ng porsyento ng masasamang tao sa Pilipinas. Ngayon po ba? Kamusta na po, Secretary Claire, ang sitwasyon po ng masasamang tao sa atin ngayon? Nababawasan po ba ang masasamang tao sa Pilipinas? Mukhang dumami po ang masasamang tao sa Pilipinas, attorney. Dahil pati po mga politiko po yata ngayon masasama na rin yata. Nagtatanong lang si Kamanong. Pati po mga politiko masasamang tao na rin yata. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pati mga politiko takot gumawa ng masama. Takot sila. Nakontrol silang gumawa ng masama. Napakalaki ng porsyento ng mga politiko na hindi nakakagawa ng korupsyon noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po ba? Baliktad po. Ngayon kasi, napakalit po ng porsyento ang hindi gumagawa ng korupsyon. Baliktad na po ngayon. Mas malaki na po ang porsyento na gumagawa ng korupsyon. Napakalaki po ng diferensya, mga kababayan. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, marami pong sinasabing nagkaroon ng kaso na pagpatay. Pero sino po ba yung napapatay? Matitinong tao po ba? Di po ba hindi? Karamihan po mga gumagawa ng masama. Ayaw magbagong buhay. Binibigyan ng pagkakataon magbagong buhay, lalo yung mga addictos. Ano ginawa nila? Ipinagpatuloy nila. Yung bisyo, ginawa pang hanap buhay. At ang isa pa, kaya dumami rin ang kriminon. Real talk. Bakit po? Dahil yung mga narko, politiko, kapulisan, na involved dito at ginawa na po nilang hanap buhay at ginawa nilang kapital sa kanilang political career. Nilinis nila. Una sila naglinis para hindi sila magi-involve. Malayo sila sa involvement. Diba? Yung ginagamit nila mga tulak, taga-benta. Diba? Sila rin mismo ang kumikitil. Yan po ang tunay na nangyari sa ating bansa. Napatunayan po yan ng dating Pangulong Duterte. Unang naglinis ang mga kriminal. Unang nilinis ng mga politiko, tiwali, at mga pulis na tiwali, yung mga masama nilang gawain para hindi po sila, mahuli, makulong dahil takot sila. Di po ba? Kaya wala pong maniniwala rito sa achievement na sinasabi ng administrasyon na bumaba ang crime rate. Mga kabayan, unbelievable yun. Yung mga Pilipino, sila ang i-survey mo. I-survey mo lahat ng mga Pilipino. Hindi ka lang kukuha ng 1,000. Kukuha ka ng 1,000, i-survey mo, sasabihin mo, totoo. Mambihira. Oh. Yung nararanasan namin ngayon, nararanasan ng mga Pilipino, takot. Kami na ang takot ngayon sa mga kriminal. Hindi po ba? Hindi po ba nakakahiya sa isang pamahalaan na yon na dapat mo protektahan yung matitinong tao? Sa nakikita po ng taong bayan ngayon, mukhang ang matitinong tao ngayon ang natatakot sa mga kriminal, sa mga addictus. Baliktad po. Kaya mas gugustuhin ng taong bayan yung sinasabi nila na marami daw crime. Ikumpara mo ngayon. Mas gusto ng taong bayan yon. Kasi mas maraming Pilipinong matitino ang nawalan po ng takot at nagkaroon ng seguridad
sa bansa ng 6 na taon. Real talk. At dito naman po, mga kabayan, kawawa po tayo sa pinagmamalaki po ng Malacanang na napakababa raw po ng crime rate, mga tambay, sa ating bansa. Iginiit po. Pero sa kabila nun, napakataas naman po ang nangyayari pong problema sa ating bansa. Lalo-lalo po sa pinapataw sa ating gastusin. Hindi pa nga tayo makamove on. Hirap na hirap po tayo sa ating bilihin, sa ating mga bayarin, kuryente, tubig, may telepono pa. At nahandyan pa ang presyo ng bilihin, bigas, at pati ang ating pangluto na gasol, ubod ng mahal, mga tambay. Itlog na nga lang, pagkaing mahirap, napakataas, mga tambay. Ubod ng taas. Lahat na po mataas. Pero ngayon, dinagdagan na naman po. Dinagdagan na naman. Siyempre, pag itinaas po nila ang toll gate, ang bayarin po ng mga biyahero, mga negosyante, tataas na naman po ang produkto natin. Babawiin at babawiin po yan ng mga negosyante. Real talk. Ganyan po, dagdag, pasanin na naman po at pahirap sa bayan. Ito pong ginawa na naman pong pagpapataas ng toll dahil meron po tayong mga produkto nang gagaling sa Northern Luzon. Ibibiyahe po yan sa Metro Manila. Napakalaki po na itinaas po ng toll gate, mga kabayan. Siyempre po, babawiin ng mga negosyante yan. Sino po maapektuhan yan? Si Juan de la Cruz. Hindi naman po maapektuhan dyan ang Malacanang. Dahil sagana-sagana sila sa pera doon. Di ba? Ang pinag-uusapan sa Malacanang ay trilyon. Samantalang tayo, ang pinag-uusapan natin, wala pang 600 a day. Pag minalas-malas ka, nasa probinsya ka, 300 to 400 lang ang sweldo mo. Samantalang mga politiko, trilyon, bilyon ang pinag-uusapan, mga kababayan. Walang pakialam. Ibang klase. Yan po ang mga achievement na nadadanasan po natin sa ating bansa. Nakakalungkot. Pati po ang mga may-ari, mga oligarko. Mga oligarko, wala rin naman pong awa sa Pilipino yan eh. Negosyo po ang dala niyan. Mga oligarko, hindi naman po naawa sa mga Pilipino yan. Basta po sila, kabig lang po na kabig. Saan ka nakakita na nalulugi yan? Meron po bang nalugi na ang kita dyan 24/7? Parang 7-Eleven ang kita riyan. Walang day off yan. Kahit holiday, kumikita yan, toll gate na yan. Real talk. Paano malulugi yan? Sige nga, mga kabayan. Kailan nalugi na ang pasok ng pera, dire-diretso, minu-minuto, segundo, may perang pumapasok dyan. Malulugi. Kailangan pang magtaas ng toll gate, ng toll gate, ng rate ng toll gate. Unbelievable. Dahil, sinasabi ko, ang mga oligarkong may-ari niyan ay walang awa sa tao. Walang awa sa mga Pilipino, ang mga negosyante sa ating bansa. Mga kabayan, talagang yan po ang hirap. Kasi, yung ating pag-aari, dati kasi pag-aari ng gobyerno yan ngayon hindi naibenta na po di ba? Iba na po ang may-ari ng North and South natin, ang ating mga karsadahan. Ang Pilipinas, ang gumagastos sa umpisa, pagdating sa huli, oligarko ng may-ari. Tayo'y ginigisa sa sarili nating mantika. Pag-aari ng bansa, pagdating ng huli, pag-aari na ng oligarko. Dahil alam naman po natin, mga kabayan, hindi naman tayo bobo, tanga at gago. Alam naman po natin ang mga politiko ay meron din po yung mga negosyo. Baka kasama pa rin sila dyan. Mga stockholder, mga tamay, ng mga negosyante o mga business ng mga oligarko. Nakikita naman po natin, mga kabayan, ang ginagawa sa ating bansa. Lahat na lang po ibinebenta. Di ba? Hindi nyo napansin? Nung huli, pati facility at pati ang operation ng ating airport na benta na. Kaya nga hindi po magtataka si Kamanong Baka pati ang lupa ng Malacanang, lupa ng Senado, lupa ng Kongreso ay maibenta na rin sa mga oligarko pagdating ng panahon. Mga kababayan, ganyan po katindi ang ating bansa. Ang nakikita natin at talagang real talk, unang-una, ang mga oligarko sa ating bansa ay wala pong konsensya. Hindi marunong magmahal, walang pagmamahal sa tao, lalong-lalo walang pagmamahal sa Pilipino.
Example yan eh. Example po ni Kamanong yan. Banatan nyo si Kamanong kung mali si Kamanong. Pulaan nyo po ako. Kung mali ang sinasabi ko na nalulugi ba yung karsada na yan? Sige nga. Yan ba'y araw-araw sinisimentohan? Araw-araw po ba sira ang karsada? Araw-araw po bang lahat ng karsada na kahabaan ng Luzon ay sira? Sige nga. Mga kababayan, repair lang yan, repair. Pero ang perang kinikita niyan, bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon ang kinikita niyan. Baka nga po ang kinikita niyan, how many millions a day? How many millions a day ang kinikita niyan? 24/7 yan. Depende pa ang kita niya sa size ng ating sasakyan. Mas malaki ang kita nila pag malalaki ang sasakyan mo. Paano ka malulugi? Sige nga. Unbelievable. Kaya kaya tayong gisahin. Kaya, ganun talaga eh. Dahil napasok na po tayo, wala na po kasi halos pag-aari ang gobyerno natin sa ating bansa. Halos po pag-aari na ng mga oligarko. Kaya wala po tayong magagawa, mga kabayan. Talaga po ang buhay natin ay lagi na lang po nasa pagtitiis, mga kabayan. Hindi tayo makakita ng panahon na hindi tayo magtitiis. Dahil nga po, napagharian na po tayo eh. Wala na tayong pag-aari. Susunod yan. Di ba? May nagpaplano na nga rin po eh. Di ba? Na pati ang EDSA ay maniningil na rin sila. Di ba? May nagpaplano dyan, mga congressman, na pati ang EDSA lalagyan na rin ng toll. Unbelievable. Kaya nga po, ang susunod po niya, mga kabayan, pagka talagang sobrang napakamalas na nating mga Pilipino, mga kabayan, baka pati ang hangin, pabayaran na rin po sa atin. Magbabayad na rin po tayo ng hangin na ating sisinghutin sa ating bansa. Dahil halos lahat po ay sinisingil na tayo, mga kabayan. Tubig, binabayaran natin, di ba? Tubig. Tubig, kuryente, di ba? Lahat na halos eh. Lahat may bayad na. Hangin na lang po na sinisingot natin. Kasi sa ospital, binabayaran natin oxygen. Pero darating ang panahon dahil sa sobrang korap ng ating bansa at syempre sa sobrang gahaman sa pera ng mga oligarko, darating ang panahon, pati po ang sinisingot nating hangin sa ating bansa ay lalagyan na rin po ng bayad o tax, mga kabayan, para lang po sa pera. Komento ko lang po, mga kabayan. Ibang klase po pagdating sa kwarta ang ating bansa. Kasama po ang gobyerno, mga politiko, at syempre po mga oligarko, mga tambay, na talagang walang awa sa mga Pilipino. Walang kaawa-awa. Biri mo, toll gate na lang, 24/7 kumikita, laging lugi, kailangan itaas. Unbelievable, mga kababayan. Kaya po nakikita po natin ang nangyayari po, lalo po ito, yung ginawa po nilang sinasabing ang crime rate ay hindi totoo at iginiit na hindi tumataas. Mga kababayan, bulag na lang po. Ang maniniwala na lang po, bulag, pipe, at bingi, mga kababayan. Pagka minalas-malas, yung mga kababayan nating may na bulag, pipe, bingi, pag binalas-malas, baka mabiktima pa ng mga adik yan eh. Yan nga po sinasabi. Dahil nga po mismo ang PNP chip natin eh. Hindi naman daw po sinasabi na may tuturing na bisyo ang drog eh. Yung mga tambay, nakakatulong pa bagkus. Lalo sa mga sobra-sobra trabaho, yung mga panggabi. Unbelievable. Kaya po mga kabayan, hindi naman tayo tanga. Hindi man tayo bobo. At lalo-lalo hindi po tayo gago. Alam po natin ang ginawang pagpapatakbo ni dating Pangulong Duterte ng 6 na taon sa bansa. Number 1, ang mga kriminal, mga magnanakaw, mga politikong korap. Natakot sila ng 6 na taon, mga kababayan. Malaking porsyento ng mga politikong natakot magnakaw. Pero sa panahon po ng bagong Pilipinas, maliit na lang po ang porsyento ng politiko na hindi nagnanakaw. Maliit. Baliktad na po, mga kababayan. Grabe. At pati po ang addictus, sa tingin nyo, yung mahigit 1 milyong nagparehab, gaano kaya karami doon ang bumalik? Dahil pre-drugs na po tayo ngayon. Hindi na po sila hinahabol at hindi na po tinutugis ang gumagamit ng droga ngayon. Ilang porsyento sa tingin nyo?
yung mga mahigit 1 milyon nagparehab. Di ba? Unbelievable. Muli po, maraming salamat po mga tambay. Siyempre po, sobra at doblehin po natin ang pag-iingat mga kabayan. Dahil wag po tayong maniwala sa mga release lang ng Malacanang. Kasi hindi po sila ang nakakaranas ng nararanasan po nating mahihirap na naaapi at nadidisgrasya ng masasamang tao. Adictus, mga kriminal. Hindi po sila. Safety po sila. Safe po ang mga politiko natin, lalong-lalo na sa Malacanang. Napakarami po nagbabantay na sundalo ron. Saka PSG. Tayo, sino po ba nagbabantay sa atin? Meron nga tayong mga kapulisan na nagbabantay sa atin. Pero, mukhang sangkot pa sila sa illegal na droga. Di umano. Napakahirap. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ingat po mga kabayan. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.